Welcome to Lovely Stay! Good morning guys! So today, papasok na tayo sa trabaho. Second day na natin ngayon to work. Yesterday was my first day after the long Christmas holiday break. So more than 2 weeks kaming walang trabaho, kaya laging party every single day with the Indies, with some friends and family. And yun, so pinatid ko na yung mga bata guys sa friend ko, kay Ate Christine. Kumari ko siya, ninang siya ni Aliyah. So yung crazy doon ko natin yung mga bata, malapit lang yung bahay nila sa amin. To sabi niya na she was kind enough to offer na dito mo na lang iwanan yung mga bata kasi wala naman akong pasok sa umaga. So doon yung mga bata kasi holiday break pa nila ngayon guys. February pa yung pasokan nila ulit. And yun. And si Aliyah naman nandun sa sa family care. So yun, malapit lang tayo sa work, so hindi tayo nagra-rush ngayon. And alam nyo guys, may ikwento ko kahapon kasi di ba first day nga namin after the break, and yung bati nila sa akin lahat is happy birthday instead of happy new year. Tapos sabi ko, paano nyo nalalaman? Kasi hindi naman ako nagsasabi sa kanila na magbe-birthday na ako or kailan yung birthday ko. And then sabi nila, alam mo yung husband mo nag-chat mismo dun sa website namin. So yung company namin guys, mayroon yung website ng company, mayroong online chat. So if you have inquiries, pwede ka dun mag-chat. And then nag-chat dun si Hubby na walang kinalaman sa trabaho, and sinabi niya, may kilala ba kayong Lovely dyan sa company ninyo? And sabi niya, yes, nag-iisa lang yung Lovely dito. So ano na yung matutulong nila? And sabi niya, oh, nagpaplano ako ng birthday surprise, sana makapunta kayo. And then hiningi niya yung email ng manager namin. And yun, nakakaloka lang talaga kasi hindi ko in-expect na pati yung mga katrabaho ko kasali pala sa plano ni Hubby. It's just that maliit lang, di ba, yung kumpanya namin guys, and nagsisimula pa lang siya, so konti lang yung mga trabahante, and most of them went to overseas, and yung iba naman nagpunta ng Melbourne and Sydney, so hindi sila nakapunta. Kasi pag mga long breaks na ganyan guys, talagang yung mga tao naghahanap talaga ng places na puntahan, kasi bihira lang naman magkaroon ng long break sa trabaho. And then nakakaloka talaga kasi lahat sila sabi nila hindi kami nakapunta kasi pumunta kami ng Sydney, yung iba naman punta ng Melbourne. Tapos sabi ko talaga, anong sinabi sa chat? Kasi nagchismisan kami nung first part ng trabaho, and sabi nila na, by the way guys, andito na ako sa parking ng trabaho. Ano namang oras ngayon? And sabi nila, oo, ang galing nga ng husband mo eh. Tapos yung isang katrabaho ko na medyo senior sa akin, sabi niya, alam niyo mo, ang gusto niya talaga is a long drive to the Great Ocean Road. Tapos sabi niya, yun yung gusto niya, lagi niya binabanggit ni Lovely yan. As in, sila pa rin yung nag-suggest kung ano yung isa-surprise sa akin. Nakakatuwa talaga, nakakatuwa. Ang ganda ng pag-pull off ni Hubby, and sayang lang hindi sila nakapunta, pero just the fact na pati yung mga katrabaho ko talagang kinontak niya through our website pa ha, kasi hindi niya kilala guys eh. Wala akong friend sa mga katrabaho ko sa Facebook. And yun, in-email niya, in-online chat niya, pati yung manager ko in-email niya. So ako yung bukang bibig ng mga tao doon, and wala lang, nakakatuwa. And sabi nila, pinanood daw nila yung birthday surprise ni Hubby sa akin. Tapos nakakaloka talaga. So yun guys, malilate na ako. Dito na tayo sa trabaho para pasok na tayo, para man early tayo. So yun guys, I'll see you later. Guys, andito na ako sa bahay. Sobrang init ngayon. Tapos, dumating na yung package ko guys. Regalo ko sa mga bata. 55 o 65 inch na Smart TV. Ako sa kwarto nila. Kasi doon sila nagtatambay sa kwarto namin. Kasi nga may TV. Ayaw naman nila yung TV dito sa sala. So, yan na. Parang huling pamasko ko sa kanila guys. Ayan. What can you say, Ate? Thank you, Mommy. Hello. Ay, show them your dance. Dance. They like your dance. Dance, dance, dance. Go. Show them. Wow. I think don't block me. You're gonna block me, you have to pay me. Hi guys. So
Tagal na namin hindi nag-vlog ah. So, papunta kami ngayon sa kanila Ate Frida, birthday niya. So, papunta kami sa hotel. Doon siya masaselebrate ng birthday with the fam. Tingnan nyo. Hi, hubby. Hi, guys. Ate. Hello. Good job, baby girl. Hello. Say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good job, baby girl. I love you. Okay. Good job, Mark. So, yun guys. Doon kami magdi-dinner. Papunta na kami. Fashionably late as always. Ayaw mo na sa akin. Ayaw na na, baby. Hi. Ria. Hi. Ito na kami, guys. Happy birthday! Thank you! Artista na ba ko? Ay, makatulog din mo kanina. Hello, princess! Hello, princess! Asan na yung microphone niya? Asan na yung microphone niya? Hi! Apay siya! Apay siya! Kausap niya yung lolo niya. Tumbok yan na siya. Muna ba siya, Tino? Go eat now, Mark! Marky? Kailam. Mark, ano siya? Hindi tayo, guys. Ate, ito, ate, mamate. Hi. Hi. Say hi, guys. Hi. And thank you. Over here, over here, over here. Thank you. Mama, Thank where's you. your head? Good job! Your eyes? Head and Eyes? shoulder, knees and toes. Eyes. Nose. Nose. Say thank you. Say thank you. Say thank you. Over here. Thank you. Tapos na kami kumain, guys.
heart, you sing happy birthday. Happy birthday, Frida. Guys, uwi na kami. Hindi makapag-vlog kanina masyado kasi sobrang ingay, pero yun, masaya naman yung birthday. So yun guys, uwi na tayo. Guys, grabe. Magre-record lang ako saglit. Binangga ko ng isang kotse. Ayan, ang daming polis. Okay lang naman kami guys, pero nakakatakot talaga yung ginawa niya kasi malapit na ako sa dulo eh. Ewan ko kung lasing to or what, pero grabe talaga. Guys, andito na ako sa bahay. Magpapa-medical kami bukas kasi yung right shoulder ko, yung back ko, and then yung mga kamay ko started to numb. And kanina, nung tinatanong ako ng mga pulis ko, may masakit ba sa akin? Sabi ko, okay lang ako. Kasi syempre yung adrenaline nagkikick in pa. And sobrang nervous ko pa kanina. And I was still in shock. Pero feeling ko ngayon naglabasan na yung mga sakit kasi very high yung impact niya guys. 60 zone yun, and yung takbo niya is parang nasa highway siya. Sobrang nagsispeeding siya, and hindi niya ako nakita. Malapit na ako dun sa, you know, sa mag-exit sa runabout, pero tinuloy pa rin niya, in-exit pa rin niya, and yun, bumangga siya sa side ko. So, yung impact, medyo na-shake ako ng todo-todo, and hindi na pwedeng i-drive yung car ko dahil sobrang grabe yung impact ng pagbangga niya. And yun, word na word si Habi nung tinawagan ko, and sabi ko kunin mo ako dito kasi hindi na madadrive yung kotse, and itutow na siya. And sabi ni Habi, sobrang galit na galit siya, and sabi ko, you know, isipin na lang natin yung brighter side na safe kami, and safe ako, and you know, yung damage ng car siya naman magbabayad, pero at least safe akong nakauwi sa bahay. Pero kailangan ko pa rin magpa-medical guys kasi sinabi ko na rin naman sa police nung later part na kasi nag-start na talaga maging numb yung right side ng katawan ko. And yun lang, parang kanina nag-video ako agad guys nung nakita ninyo kasi akala ko, kanina hindi ko maisip, akala ko tatakas siya, kaya gusto ko sanang i-video right away para kung sakaling matakas siya, makita ko yung plate number or kung ano mang gawin niya sa akin. Pero hindi naman, bumaba naman siya, tapos nag-say sorry, tapos chinek niya ako. So, kaya yun, nakapag-vlog ako kanina na kung ano nangyayari. In shock ako nun guys, kasi hindi ko alam ano yung nangyari. Ang bilis ng pangyayari kasi ang lapit-lapit ko na sa exit, saka pa niya ako binangga, and hindi siya nakatingin, siguro nagte-text siya or whatsoever. And parang ano na rin yan guys, panawagan na rin yan sa lahat ng mga drivers na hindi nagpa-follow ng rules and regulations, naiisip na oh, one time lang naman o minsan lang naman. All it takes is just one time to end someone's life, and he could have taken the life of a mother of 3 children. And yung negligence niya, dapat hindi ako yung nagsasuffer nun. But I know walang may gusto nun, pero I have a gut feeling talaga nagte-text siya or lasing siya. We both had alcohol test ng mga pulis kasi after 5 seconds, may pulis na agad sa likod namin, and ang bilis ng responde, mga 2 to 3 patrol cars na mga police, and tumawag sila ng towing company para makuha yung sasakyan ko kasi sobrang laki ng damage. Nung video ko, hindi nyo makita kasi nandun sa kabilang, sa side yung, or natatabunan ng car niya yung damage ng car. Pero yun, I'm okay now, nagsettled na ako, and gusto ko lang kayong i-update kasi nga na-record ko yung kanina yung pangyayari. And mag-ingat tayo sa daan guys, and hindi natin yung negligence natin nakaka-risk din ng ibang tao. So yun lang guys, ang tagal ko nagpahinga from vlogging and sa lahat-lahat, and then ito pa yung bungad ko.
grabe. Pero still, I'm looking at the better side kasi at least I'm okay, and kung meron man akong bali or whatsoever, at least yun lang yung napala ko. And yun, may insurance naman yung kotse, and he will be taking care of yung mga damages na ginawa niya sa akin. Pero na-trauma ako, guys. I don't know if I could still drive kasi natatakot ako. Pero kaya to, yun lang, shinare ko lang sa inyo, guys. Sorry kung ito yung bungad ng vlog natin. Pero yun, guys, I'll still do vlogging and magiging more positive na yung mga susunod na videos natin. It's just unfortunate na nangyari sa akin to ngayon. And yun, natutulog na yung mga bata. And si hubby is nagsettled na rin siya. Sabi ko nga sa kanya, hayaan mo na. Hindi naman niya kinausap yung driver. Sabi ko, pero galit na galit talaga siya nung kinukuha ako. Sabi niya, napaka-reckless ng driver. Pero sabi ko sa kanya, hayaan mo na, huwag mo nang kausapin kasi ang importante is safe ako. And yun yung mas importante. So, yun guys, just a little update. And mamaya, natulog lang si hubby ng konti. Yung right side ko is sobrang numb na. Kanina, a little numb lang siya, namamanhid. And medyo masakit na yung back ko. Pero ngayon, medyo nag-worsen siya. So, pagising niya, papadiretso ako sa hospital. Kanina, sinabi ng mga pulis kung gusto ko magpa-ambulance. Sabi ko, okay lang ako. Kasi natatakot ako sa yung siren ng mga pulis, yung sa ambulance, natatakot ako guys, yung tunog, kaya sabi ko okay lang talaga ako. And if ever man sumakit yung katawan ko, is si hubby na lang magte-take sa akin sa hospital. So yun, just updating you guys. And sorry kasi pangit yung update natin, and I don't even know kung naririnig nyo ako, but yun yung nangyari. Yun. I'm just so thankful na binigyan ako ng second chance at life, and you know, to be a better person. And yun, marami lang aral yung na dahil sa nangyari, marami ka lang din na-realize na life is too short, and talagang hindi mo alam kung kailan yung oras mo. And I'm just happy na na yung guardian angel ko kanina talaga sinave ako, and God was with me. And yun, so yun guys, magpapahinga na ako. So magpapalagay ako ng hot packs sa likod ko kasi feeling ko nadali talaga siya kanina. Sobrang high impact talaga yung bangga niya sa akin. And kanina nga yung lalaki, very hysterical siya. Babalikan siya ng police bukas. And bibigyan ako ng updates ng mga police. Pero hindi naman siya tumakas. Kaya nga naka-ready na yung phone ko kasi kala ko tatakas siya para ma-video ko rin yung plate number niya. But everything is good. Nakikipag-cooperate naman siya. Very young yung driver. I think, syempre bata, and siguro nagsispeeding siya or nagte-text and hindi niya ako nakita. And ang lakas-lakas talaga ng impact ng bangga niya. So, yun guys. Sana sa susunod na vlog natin ay happy na. Hi guys! So, nakapagpahinga na ako and nakapagpa-check up na ako kanina. Babalik ako after 3 days. I-check lang nila kung masakit pa rin yung katawan ko kasi parang na whiplash ba yung tawag nun. So, medyo masakit yung neck ko, and then yung mga shoulders ko and yung back. Pero okay naman, and yun, pagising ko medyo nagkaroon lang ako ng breakdown kasi marami ng realization guys sa nangyari kasi you know, it's so unexpected and very unfortunate, pero despite sa lahat ng masamang nangyayari sa buhay mo, alam mong meron pa rin yung magandang may dudulot. And you know, dun sa nangyari sa akin, it really showed yung yung pagmamahal na ninyong lahat sa akin, yung family ko, yung mga friends ko talagang nag-alala and nag-showed ng support sa akin. And yun, talagang gusto nila tumalaw and all. Sabi ko naman okay lang, I just needed rest kasi ang bilis ng pangyayari guys. And yun,
yun lang, sabi ko, ang dami, it's just, that incident hit me really hard, and marami kang nare-realize na life is too short, and, you know, kung iisipin mo, parang very unfortunate nung nangyari, pero, kami, sit down. Pero yung positive naman nun guys, kasi buhay tayo, and iisipin mo talaga dun sa damages ng sasakyan. Hindi mo iisipin na wala kong man lang galos or injury, and yun yung pinagpapasalamat ko guys, na I'm still given the opportunity to become a mom of these 3 children, and hindi tayo pinabayaan ng Diyos, and yun lang, ano pa ba? Hindi ko alam ang sasabihin ko. So, yun lang guys. Tingnan nyo. Andito ako sa kwarto ng mga bata, and meron silang bed, si ate at saka si Mark. Pero, pinili nila guys na dyan sa sahig matulog. Tingnan nyo. Tingnan yung 3 guys. So, tingnan nyo yung 3 guys na sa sahig. And, ito yung bagong TV na Smart TV na binili namin sa mga bata. Tingnan nyo yung 3 oh. Imbis na matulog sa kwarto, sa kama. Aliyah! Say hi, Aliyah! Aliyah! Ate! Hello. Yan, nag-watch na sila ng movie. Guys, mag-ingat lang tayo sa araw-araw kasi hindi natin alam, you know, masyado talaga maiksing buhay. Hindi mo alam kung ano mangyayari kinabukasan, and masyado kong nakaplan sa mga nangyayari. Malayo pa lang, parang pinaplano ko na, pero hindi mo pa rin pala talaga alam kung ano mga mangyayari. Kahit anong ingat mo, accidents happen, and I'm just happy na wala na masama nangyari sa akin. Thank you sa lahat ng suporta, and sa lahat ng updated sa Instagram at Facebook nung pag-post ko nung na-aksidente ako. Salamat sa mga messages niyo guys. Hindi ko nga inisa-isa kasi sobra talagang pagod na pagod yung katawan ko, and mixed emotions pa talaga ako, pero nakikita ko, nagpa-pop out lang sa mga notification ko, and kahit hindi ko pa na-open, nakikita ko talaga na sobrang nag-alala kayo, and yung mga well wishes niyo, sobrang thank you talaga guys. And sa mga friends ko and family, thank you for, you know, showing sino talaga yung mga totoong kong kaibigan, and talagang dadamay sa mga ganitong pagkakataon. So, thank you guys. Matutulog na ka. Grabe! Ang mau jud siya. Grabe, dando ka tagdan. Ang ato may calls kanina. I could use the spice at home. Kalagayan. Okay. What do you have there? Happening, Dan. I'm not dying, Dan. I'm sorry for your loss. Ang cute ni Mama. Hi, dear. Hi. Guys, binisita nila ako oh. Hi, Day. Hello. May mga pa-flowers yan sila. Uy, so ano man yan? Ano man yan sila ng bal? Ano mga pinagdadaanan nila? Ay, bakit? May kalagayan kasi ako. Maganda na yung kalagayan niya. Hindi pa rin ako maganda yung kalagayan. Ano yun? Nag-visit sila. Kain kami. Paano nito, guys? Sino ba? Blonde siya. Lalaki. Sikat ba yan? Bayot siya. Si Bayot sa Glee. Glee. Asa sikat siya? Mga loves, thank you for watching the entire video. At kung nakaligtaan ninyong panoorin ng aking mga previous video, please just click the link. And for more katatawanan, kabaliwan, and good vibes, please show some love and hit the subscribe button. As I always say, continue to be a living blessing to others. Be kind and may you have a lovely day. Mwah!